Another day, another basketball stories na naman ang pagkukwentuhan natin. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang ayaw na nga po ni Walker Kessler sa Utah Jazz at ang latest update sa pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Giannis Antetokounmpo. Habang lumalapit nga po ang pagsisimula ng free agency sa July ay mas nadaragdagan na nga po ang malalaking pangalan na available ngayon at napabilang na nga po dito ang batang big man mula sa Utah Jazz na si Walker Kessler. Ayon nga po sa labas na balita, hindi na nga po natutuwa pa ang kampo ni Kessler matapos na hindi siya dito makatanggap ng malaking contract extension ng mga nagdaang buwan. At dahil nga po dyan ay mapipilitan nga po siya na pumasok ngayong offseason sa free agency. Pero ayon na rin naman nga po sa nilinaw ni Tim McMahon ng ESPN, nakatanggap pa rin naman nga po si Walker Kessler sa Jazz ng bagong kontrata na nagkakahalaga ng 5-year, $140 million. Sadyang agad rin naman nga po itong tinanggihan ng kanyang kampo. Mas gusto nga po nito ng mas malaking deal na aabutin ng $28 million per year. Kaya inaasahan na nga po na maghahanap ang kampo ni Kessler ng ibang mga kupunan na makapagbibigay sa kanya ng ganoong kalaking kontrata. Ibig sabihin, mas lumaki na nga po ang posibilidad na hindi na bumalik ang batang center sa lineup ng Jazz sa susunod na season. Sa ibang balita naman, kagaya nga po ng napag-usapan natin, napakadami na nga pong trade ang lumalabas ngayon kagaya na lang ng trade ni Giannis Antetokounmpo na siyang pinakamalaking pangalan na available ngayon sa loob ng trade market. At isa nga po sa mga teams na may interest pa rin sa pagkuha kay Giannis ay ang Los Angeles Lakers. Ang problema lang sa laki nga po ng kontrata ni Giannis Antetokounmpo ay hirap nga po talaga sila na makuha ito mula sa Bucks. Kaya marami na nga po nagtatanong kung itutuloy pa nga ba ni Rob Pelinka ang pagkuha dito. Ayon nga po sa isang insider, nananatili pa rin nga po sa plano ng Lakers ang pag-trade kay Giannis, ngunit hindi lang naman nga po nila ito kayang gawin ngayong offseason. Mas prioridad para naman nga po ni Rob Pelinka ang pagkuha ng mga magagaling na player at big man na merong mas mababang sahod. Sa madaling salita, mukhang sumuko na nga po ang Lakers sa pagkuha ngayon kay Giannis at ipapaubayan na lang naman nga po nila ito sa ibang mga kupunan kagaya na lang ng Miami Heat, Boston Celtics at Minnesota Timberwolves.